Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-332 na kabanata. Simula ng kaguluhan. Kinaumagahan ng sumunod na araw. Si Lee at ang 6 na piniling lalaki, ay sumakay sa private plane, at lumipad patungo sa Baltimore. Habang sila ay nasa eroplano, tiningnan niya ang listahan ng mga pangalan na sinadyang binigay sa kanya ni Tyson. Pinag-aralan niya ang mga lokasyon, at nagdesisyon sa isang magandang lugar upang gawing halimbawa. Nagdesisyon siya sa Pennsylvania. Dumating sila ng 10:00. Nang si Lee ay makarating sa runway ng eroplano, nakita niya si Art at Chris na naghihintay sa kanila. Lumapit sila at binati ito ng masigla. Maligayang pagdating Mr. Harshaw, wika ni Art habang itinuro ang kanyang sasakyan. Pakiusap sumama kayo sa amin, nagawa po na ang inyong mga kailangan. Masaya ako Mr. Stedman, sagot ni Lee. Pero gusto ko munang magbigay ng respeto sa nasawi kong kasamahan. Sige, isasama ko kayo doon kaagad. Wika ni Art. Sila ay naglakad patungo sa sasakyan. At sila ay nagtungo sa sementeryo, sa dakong labas ng bayan, ng Baltimore. Ang klima ay malamig at mahangin na araw, at ang mga damo at puno ay nagsisimulang malanta, at mawala ang kanilang kulay. Ito ay malungkot na senaryo. Ipinakita ni Art kay Lee kung saan nakaburol si Damon. Siya ay binigyan ng malaking lapida na may nakasulat. Dito nananahan si Damon Walker, ang aming matapang at tapat na kapatid sa dugo. Si Lee ay hindi napigilan ang kanyang pagdadalamhati. Nagsimula siyang umiyak. Pasuray-suray na lumakad, at niyakap ang lapida ni Damon. Ito ay parang kayakap niya muli. Ang ginawa ng malamig na bato ay lumaban sa kanyang pisngi, ang nagpapainit lang ay ang paghihiganti sa puso nito. Damon, bulong niya. Ang pumatay sa iyo, ay malamang napatay na, pero marami pa sa mga kalaban natin ang natitira. Papaagusin ko ang kanilang mga dugo para sa iyo. Maghintay ka lang at makikita mo. Ipapadala ko sila kung nasaan ka man, at pwede kang lumaban magpakailanman sa kanila. Pinunasan niya ang kanyang luha sa mga mata, at pagkatapos ay bumaling kay Art. Mr. Stedman, kailangan kita upang mabigyan ako ng tiket patungo sa Philadelphia. Hindi ako nagpunta dito upang maglibang. At gusto ko nang magsimula sa lalong madaling panahon. Oo, sige, magalang na tugon ni Art. Hindi magtatagal ang Blood Brothers ay babalik kaagad sa East Coast, wika ni Lee. Hanggat nananatili kang tapat, tutulungan ka namin na mabawi ang lahat ng nawala sa iyo. Maraming salamat, wika ni Art ng matapat. Umaasa kami sa iyong pagbabalik, at gagawin ng kahit ano, na aming makakaya, upang tulungan ka. Bumalik sila sa sasakyan, at si Art ay gumawa ng ilang tawag upang asikasuhin ang pagsakay sa eroplano patungo sa Philadelphia. Sinabi ni Art na gusto niyang sumama, pero hindi niya pwedeng iiwan ang kanyang posisyon, kaya si Chris na lang ang kanyang ipinasama. Nang dumating sila sa Philadelphia, si Art ay inayos ang lokal na opisyal upang dalhin sila sa Black Swallow Martial Arts Academy, sa labas ng syudad. Si Lee ay nanatiling nakapikit ang mga mata sa buong biyahe. Ang kanya lang naiisip ay kung paano siya papasok sa academy, at ipakilala ang kanyang sarili. Ang Blood Brothers ay parating na, ngayon ang lahat ng utang nyo ay dapat na ninyong bayaran. Sa Black Swallow Academy, isang seremonya ang ganap na magsisimula. Si Zachariah Holbrook, ang pinuno ng academy, ay lalabas na sa loob ng 8 buwan na pagpataw sa sarili na humiwalay. Ito ay ang parusa na pinwersa ang kanyang sarili para sa kahihiyan sa pagkakaroon ng paboritong estudyante na natanggal. Ang mga haka-haka, ay siya daw ay nag-ensayo ng matinding kaisipan, at lakas ng pangangatawan. Ang lahat ng nasa academy ay kinakabahan na naghihintay sa kanyang pagpapakita. Ang mga staff na pinakatapos na estudyante, ay naghihintay sa training hall. At ang iba pang mga estudyante ay nagtipon sa labas ng bakuran. Ang hangin ay puno ng tensyon. Ang lahat ay gustong malaman kung ano ang sasabihin ng pinuno at gagawin. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay narinig sa buong hall, pero ang master chamber ay nanatiling nakasara. Mula sa pintuan sa kabilang dako, isang lalaki na may katamtamang gulang ang pumasok na susuray-suray sa hall, na may mabigat na yabag. Ang mata nito ay lubog, ang ilong nito ay basag, at maputlang balat, palatandaan sa nagdaang injury. Nang papalapit siya sa gitna ng hall,
Ang lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Siya ay ang paboritong estudyante na natanggal ni Zack Araya. Ito ay si Cliff Munson. Si Cliff ay malubhang na injury ni Alex sa kasal ni David. Nabali ang ilang mga buto nito, at may malalang pinsala sa kanyang internal organs. Ang ospital ay hindi siya natulungan, kaya dinala siya pabalik sa academy. Sa tulong ng kanilang mga gamot, at sinaunang panggagamot, nakaligtas siya. Pero hindi ito sinabi kay Zack Araya. Siya ay naka-isolate, at walang oras na dapat sayangin. Kung ang buhay ni Cliff ang kapalit. Ngayong araw, malalaman nilang lahat, ang nararamdaman ng pinuno sa bagay na ito. Si Cliff ay naglakad sa harapan at hinihintay ang iba. Isang mahinang tunog ang narinig mula sa loob ng Master Chambers. Ang lahat ay masigasig na tumayo. Dumating na ang oras. Narinig nila ang tunog ng mga yabag, papalapit sa kabilang dako ng pintuan. Ito ay bumukas at lumabas si Zack Araya. Ito ay matandang lalaki pero malakas para sa kanyang edad. Ang kanyang buhok ay puti, na may kaunting natitirang itim. Mukha itong kalmado at tahimik. Ang mga taong malapit sa kanya ay nagmadaling salubungin siya. Pinuno, nakabalik ka na sa amin. Ang isa sa mga ito ay umiyak. Isa pang lalaki ang tumakbo mula sa courtyard na sumigaw, ang pinuno ay lumabas na. Sumabog ang pagbubunyi, ang pangalan ni Zack Araya ay umugong sa paligid. Si Zack Araya ay mukhang kontento at tahimik pero ang kanyang mga mata ay napunta kay Cliff. Ipinakita lang niya ang sarili, upang magbigay ng isang salita. Ikaw. Ang alala at sakit ay mabilis na bumalik sa kanya. Naalala niya kung paano si Cliff, palihim na pumasok sa isang bahay aliwan. Ito ay isang bagay na hindi niya kukonsintihin, kaya ipinatawag niya si Cliff para harapin ang paghatol. Siya ay napilitan itong itiwalag. Si Cliff ay binigo siya, kaya siya nawala at nahiwalay ng 8 buwan, at pagkatapos ay narito siya muli. Nakikita ni Cliff ang pagdurusa nito sa mata. Pinuno, pakiusap, hayaan mo muna akong magsalita, bago ka magsabi ng kahit ano, wika nito habang lumuhod. Alam kong nagkamali ako. Alam kong tinridor kita, nagmamakaawa ako sa iyong kapatawaran. Si Zack Araya ay tumingin sa kanyang matandang estudyante, at tumingin pabalik si Cliff na nakikiusap. Kung hindi siya hinayaan na makabalik ng kanyang pinuno, siya ay nasa malaking sakuna. Nang siya ay pinatalsik, inisip niya na siya ay mamumuhay sa kanyang sariling reputasyon. Kung walang protection ang Black Swallow, malamang siya ay patay na. Isa pa, kailangan niya ng oras at lugar na pag-eensayuhan. Si Zack Araya ay tumingin sa paligid. Mula sa tingin ng mga mukha ng estudyante. Maliwanag na sila ay nakikisimpatya kay Cliff. Pakiusap, bigyan mo pa ako muli ng isa pang pagkakataon, pangako hindi kita ipapahiya muli. Napatahimik si Zack Araya, sa kanyang pag-iisa, inensayo niya ang pagiging kalmado, pagpapatawad, at magandang kalooban, patungo sa buhay ng lahat. Ang mga pakiramdam na iyon, ay nanatili sa kanya hanggang ngayon. Mapaglaro itong tumawa at sinabi, pipili ako ng numero sa mga pinaka-importante nating mga sulat, at isulat mo ito sa ibang papel ng ilan daang beses. Si Cliff ay walang pakialam sa parusa. Siya ay lubos na maligaya, dahil siya ay tinanggap muli ni Zack Araya. Naglakad siya paluhod, patungo dito, at inabot ang kamay ng kanyang pinuno. Maraming salamat, Master, wika nito. Pinapangako ko na gagantimpalaan ko ang tiwala mo sa akin. Ngumiti si Zack Araya at nagbigay ng kaunting pagtango. Pagkatapos ay bumaling siya sa ibang mga tao na nakatayo sa paligid niya. Ano ang nangyari sa mundo simula nang umalis ako? Tanong niya. Siya ay nakabukod ng 8 buwan. Maraming mga bagay, Master, wika ng isang disipulo. Una sa lahat, si Cliff ay malubhang nasugatan sa laban. Halos siya ay mamatay na. Kaya dinala namin siya pabalik dito. Pero tumanggi siyang sabihin kung sino ang tumalo sa kanya. Ganoon ba? Si Zack Araya ay nagtanong at tumingin ng may pagkalito. Inensayo niya ito at pinanood sa maraming taon. Kung mayroon tatalo sa kanya ng mabilis, gusto niyang malaman kung sino ito. Nagkaroon din ng laban sa pagitan ng Stedman at Clifton family para sa pagkontrol ng Baltimore. Nasa Stedman family si Damon Walker, upang lumaban, para sa kanila. Ito ay miyembro ng Blood Brothers gang mula sa California. Bago magsimula ang laban, mabilis nitong pinatay si Paul Novak.
Pero si Damon ay natalo sa laban at pinatay. Isang di kilalang mandirigma na nagngangalang Alex, ang tumalo dito. Tumaas ang kilay ni Zachariah. Ang mga sorpresa ay patuloy pang dumating. Si Paul ang ilan sa mga kakaunting may pag-asa na talunin si Cliff. Kung si Damon ay madaling natalo si Paul, sa isip niya. Paano nito papayagan na matalo sa nagngangalang Alex? May isa pang bagay pinuno. Wika ng disipulo na may malakas na boses. Ang Blood Brothers ay nagpadala ng mensahe sa lahat ng mga malalaking gang sa East Coast. Sila ay maghihiganti sa mga nagkamali sa kanila sa nakaraan. At hindi magtatagal ang isa sa kanila ay darating. Malamang siya ay narito na. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.